Hello guys. Hello guys. Today is Monday and wala kaming pasok dahil Labor Day. So holiday. Pero yung jowa ko mamaya may pasok yan. Humahapit ang lolo ko. Ayan. So yun, wala kaming pasok. Pupunta kami ng mall. Ang mall dito hindi naman ganun kalakihan. Maliit lang din siya. Parang ano yung mabe? Green Hills? Green Hills na paikot-ikot lang siyang ganyan. Maliit lang pero malawak. I mean maliit lang. Isang floor lang siya pero malawak. Medyo paikot siyang ganyan. So yun. Punta kami kasi bibilang ko siya ng t-shirt. Hardworking naman siya. So he deserved a t-shirt. So, ngayon, ang isi-share ko naman sa inyo is about monthly expenses. So, gaano ba kalaki ang kailangan mo for a month dito sa Victoria, Canada. I specifically say Victoria kasi Victoria is one of the places here in Canada na napakabahal ng cost of living because ang malaking pie ng budget namin is the rental. Mahal talaga yung housing dito sa Victoria. Kaya yun, isi-share ko sa inyo kung magkano yung budget namin a month. Couple kami. So, sa mga couple out there, kung baka may matutunan kayo. So yun, before nung pagdating namin dito, or pagdating ng husband ko, dahil nauna siya sa akin, kasi nagtapos pa ako ng contract ko sa aking previous company. So nauna siya dito. Ang rent niya sa first room niya is, how much na be? Yung first room mo? 850. Pero malayo na siya. Medyo malayo para sa kanya. So, nag-decide siya na maghanap ulit and luckily merong nag-refer sa kanya na kaibigan doon sa isa niyang nilipatan na room which is only 700, right? 700 shared bath, kitchen and living space. Pero convenient siya kasi medyo malapit siya sa bus stop at doon na ako nakatuloy nung dumating ako dito last October 2022. So, doon na kami and then tinaasan lang ng konti as couple, naging 900 siya. So, napakamura, napaka-good deal and yung family na may-ari ng bahay is napakabait at meron silang napaka-cute na anak na si Chloe and sometimes merong mga libreng food, masarap ang kay nanay ng mga gulay at saka barbecue. Namimiss ko na yon. So, that time, 900 lang kami sa room. So, medyo malaking natitipid namin nun. Kasi nga, 900 lang siya. So, the rest, napupunta sa aming groceries. Tapos yung other expenses. Pero ngayon, dumating yung friend namin. Family of 3 sila. So, naghanap kami ng bahay, ng apartment with 3 beds. So, nakakuha naman kami sa center ng Langford at napakaganda ng location. Sa The View siya. Ang rental namin is 3,110. Libre parking, libre water, and convenient kasi nandun lang siya malapit sa mga shopping areas. May Fairway Market malapit sa Walmart. O, yan, dyan ka. Pala siya. Yan. So, asa na ba ako? Yun, 3,110 for 3 beds. So, ang ginawa namin, nag-sharing kami. So, sa kanila yung 1,855 and then sa amin yung 1,255. So, from our previous 900, tumaas siya ng 1,255. So, parang 355 yung na-add sa aming budget. So, medyo sa aming budget for room rental. So, medyo nakain ng konti yung aming pangkain.
medyo nagbawas kami ng kain sa labas because medyo lumaki yung aming housing expense. Yun, so our housing expense now is 1,255. 2,000 years later. Hello guys, pabalik na kami. Sorry, hindi ko na na-i-video yung sa Mayfair Mall. Ang daming sale, nanginig ng lola nyo. Pero alam na, dahil limited ang budget, so hindi tayo nakapamili ng marami. Kumota na siya. Ayan, kumota ang aking jowa. Hindi naman, talagang promise ko bibilang ko siya ng t-shirt. Oh, happy ka din. Ayun, continuation tayo ng ating monthly expenses. So, sa mga expenses na fix, parang yung monthly fixed expenses, kasi hindi kasama yung mga shopping and mga shopping na at mga unexpected. Pero sa akin, meron ako nakalagay na mga na budget for miscellaneous. So, kanina nasabi ko kung magkano yung budget namin for our housing, for our room. That is 1,255 couple with own bath yun, kaya medyo mahal siya kasi nakuha namin 3 beds 2 bath. So dun sa family 2 beds and 1 bath sila, and then yung sa amin is 1 bed and 1 bath yun. And then for ang mga binabayaran pa namin is hydro. Yung hydro dito is every 2 months. Every 2 months siya. Ay, 2 months ba o 3? 2 months? Parang 2 months siya actually. And then last time, yung billing namin for 2 months is around like 79 kasama na yung tax doon. So, bale, take 35 kami. So, yun, kung for 2 months naman yun. Kaya mura lang ang electricity dito. And then, meron din kaming Shaw, yung internet namin sa bahay, which is 78. Tama ba? 78. So, nagde-divide kami doon. So, ayun, basta i-divide nyo na lang. Hindi marunong sa math. 78 a month yun. So, yeah. Parang take 39. Ang galing na sa 39. And then bukod sa aming house internet, meron kaming sariling internet sa mobile phone namin. Si husband, si jowa, ang kanyang monthly plan, may kasamang phone kasi yung kanya, is binabayaran niya is 89 for 10 GB. 10 GB siya, tapos only text and call within Canada. And then, but meron yung kasamang iPhone 12 mini. Nung time na dumating siya dito kasi, yun yung nakuha niya. And then, yung sa akin, nung dumating kasi ako is parang Black Friday sale. Kasi October 31, so parang sakop siya ng Black Friday sale. So, nakakuha ko ng $39 lang per month. But, that is only the SIM card with the internet and only call and text. Kasi yung SIM card naman gumana siya sa aking iPhone. So, hindi na ako kumuha ng phone plan. So, bale, ang binabayaran namin is 87 and 39 sa aming mobile phones. Okay, and then next, ano pa ba? Nagpapadala rin kami sa Pilipinas. So, medyo nakakain din ang budget namin yun. Kasi meron kami mga bayarin sa Pinas and mga allowances. And then, dahil kumuha kami ng car, meron kaming monthly amortization. Actually, it's bi-weekly. Pero, for a month, ang aming binabayaran sa sasakyan is 786. May kasama na yung insurance, but bukod pa yung insurance para lang yun dun sa warranty ng ng sasakyan, maintenance and warranty ng sasakyan, kasama din yung insurance. But meron pang additional insurance sa ICBC, which is 352 a month kasi wala pa siyang
wala pa siyang Canadian license nung kumuha kami ng sasakyan. So, mahal pa yung insurance. But then, nakapasa na siya sa road test and magkakaroon na siya ng Canadian driver's license. So, bababa daw siya half. So, probably around 150 something na lang siya. I'm looking forward to that. Kasi makakat yung aming at least mababawasan yung monthly fixed expenses namin. And then, nag-aalat din ako ng yung sa pang-groceries namin, ang budget ko dyan a month is 500 kasi matakaw kami. Minsan, lumalagpas kami sa 500, minsan naman sakto-sakto lang dahil marami akong gustong kainin. So, yeah. Hindi kami nagtitipid pagdating sa food. And then, nag-aalat din ako ng budget for dine out. At least, once a month, meron akong 100 budget for that. Dati kasi, nung mura pa yung bahay namin na binabayaran, parati kami kumakain sa labas. Kaya malaki yung expenses namin sa dine out. But then now, parang once or twice a month na lang kami dine out. So, medyo matipid na and sometimes sumusobra yung 100, sometimes naman medyo nadadagdagan pa siya. Kulang pa yung 100 budget. Pero, so far naman nakaka-stick kami dun sa budget for dine out. And then, I'm allotting also yung para sa personal namin. Meron din siyang personal na budget 100 and for me is 100 also a month. Yun yung mga extra namin, like kapag sa office yung lunch out ko or yung coffee, gayon din siya. Pag yung pumapasok siya sa work, meron din siyang pag kumakain siya sa labas or kung ano man yung binibili niya, doon pumapasok yun sa aming personal budget na tig 100 kami. And then, I'm allotting miscellaneous budget 150. Yun yung mga kung anik-anik lang. Kapag merong mga ibang bagay na nabibili, doon ko siya pinapasok. Ayun, so far, yun lang. Mamaya ko ito total. Hello guys! So, I'm back. So, yung na-mention ko is budget for house rental, groceries, dine out, our hydro, our phone bills, our internet, and we also have our personal budget, miscellaneous. So I forgot to mention na meron din pala kaming binabayarang MSP. So which is $75 monthly. Ito yung mandatory insurance dito sa Canada for everyone. So, 75 lang kasi yung husband ko lang yung nagbabayad ng MSP kasi dependent niya ako. Although meron na kaming mga insurance sa aming mga companies, but we still want to maintain this MSP. So, $75 siya. And then, I forgot also to mention gasoline expense. So, dahil may car kami, so, ang usually monthly total na expenses namin for gas is umaabot siya minsan ng 270. Depende yun sa gamit kung malayo kaming, kung meron kaming malayong pinupuntahan at saka pag nagdo-DoorDash kami, so mas malaki yung kain ng gasolina. But then, may extra income ka naman. So, bali yung pagdo-DoorDash namin ang tawag doon? Nasasakop na niya or nakukuha niya na yung pagbayad namin sa gasolina plus meron pa kaming income. So, yun. 270 a month siya. And then, so yun ang mga nakalimutan kong banggitin. And then, yung total expenses namin for a month is umaabot siya ng 3,873. So, ano to? Ito yung naka-planned na expense ko. Pwede siyang tumaas, pwede din siyang bumaba. Kapag hindi namin na-consume yung budget namin for other things like yung personal budget namin, usually hindi naman namin siya nauubos. So, pumapasok lang siya dun sa savings namin. So, yun, malaki yung expenses, pero may nasisave pa din naman kami kahit papano. Yan lang. Sana may natutunan kayo. So, kung may mga questions kayo or
yun, may mga questions kayo regarding sa expenses dito sa Victoria, BC is pwede kayong mag-comment down below. And thank you for watching. Please like and subscribe. Hi to our viewers. We have 46 million. Say hello to 46 million. Oh my god, minus the M.